Narito po tayo ngayon sa actual na taping ng bagong teleserye ni Direk Coco Martin na Sigabo. At sa kasalukuyan, sila po ay nagsushoot na ng mga fight scenes sa pagitan nila Direk Coco at ni Jong Hilario. Mamaya, magkakaroon po tayo ng pagkakataon para makakwentuhan ng mahaba-haba itong si Direk Coco Martin. Pero bago yan, subscribe mo na kayo sa aking channel at sa Christine Babaws channel. O yan, so lilipat tayo ngayon na Coco, saan tayo pupunta? Papunta tayo ngayon ng location, kung saan yung regular location ng Sigabo. Oo. Kita-kita tayo dyan. Ayun, ano mga eksena ba inaasahan natin mangyari Ay, dito? Ha? Isang matinding eksena to, bakbakan. Bakbakan! Ako, Oo, excited riot na to, ako. riot. Oo. Narito po tayo ngayon sa Aroma Street sa Tondo, Maynila, kung saan malapit nang magsimula itong eksena ng Sigabo, kung saan papasok dito sa eskinita itong si Direk Coco Martin Sigabo, no? At magkakaroon daw po ng malaking fight scene dito. Kaya excited na tayo na makita, no? At nagkaroon po tayo ng exclusive preview sa mga behind the scenes ng isa na namang siguradong top rating show ni Direk Coco Martin, ang Sigabo, bago po ito ipalabas sa mga telebisyon at sa online. Ayan, nagsisigawan yung mga tao sa likuran, hindi mapigilan ng bugso ng damdamin matapos pong makita itong si Direk Coco Martin at ang ilan pa sa mga artista rito. Ito, major fight. Lusob ni Direk CM dito sa gitna. Lulusubin niya ngayon yung kuta ni Django. So yun, major na fight scene doon sa bodega. Okay. Yes, pero dito, involved dito buong, dito kasi, kaya ito pinila, dapat may involve ang buong community na nagwala siya. So first time kasi na nagwala siya sa community niya. Sa kaya ito yung exciting dito dahil authentic, ginagamit natin yung mga taga rito, kasama sila sa eksena, sir. Rolling in 5, 4, 3, 2, and action! Galaw Tanes! Mabuhay! Walang bagong ari ng pinituan luma! Mabuhay!
guys, kasama na natin Direk Coco Martin. Ako, thank you, Sir Jun. Finally na tuloy din ang ating interview. Ang habang paglalakbay. Tagal-tagal din, no? Uy, salamat ha. Tinigyan mo kami ng golden opportunity para blessing na makita ka at work. Ma-document natin yung actual na shooting ng Sigabo. Alam mo kay Julius, nung sinabi sa akin ni Kuya Ron na gusto mo ako ma-interview. Sabi ko sa kanya, actually gusto ko naman magpa-interview. Kaso lang nahihiya ako. Bakit naman? Hindi kasi ako gano'n sa mga interview. Pero sabi ko gano'n. Sige, sabi ko, pagbibigyan ko si Kuya Julius. Kasi gusto ko, sabi ko, makita niya yung lahat ng mga taong natulungan niya, ngayon nandito. Sa show ko na Sigabo. Kasi makikita niya yung purpose ng show niya na siya yung nagiging daan para makatulong sa maraming mga tao. Wow, thank you. Thank you so much. Nakita ko nga sila kanina. Sana tuwa talaga ako. Every time na meron akong interviewin at nababalita ako na tinutulungan mo, talaga bang pinapanood mo yung mga Lahat. Pasko? Sabi ko nga sa'yo, tanongin mo ako anong episode mo na hindi ko napanood eh. Ano favorite episode mo na lang? Ano ba? Nagmarka talaga sa'yo? Ito ba yung kay Catherine Luna? Siyempre, isa yun. Di ba? Ang laki ng tulong mo sa kanya, ha? Grabe, ha? Pinagamot niya yung mata, guys. Pati yung ipin, pinayos niya, binigyan ng negosyo. Grabe yung ginawa mo sa taong yun. Binago mong buhay niya Hindi talaga. kasi si Kat, ano ko lang, ano talaga, bago pa naman nangyari ang lahat ng yun, magkaibigan kami. Dahil kasama kami sa pelikula, hindi naging magkaibigan kami. Tapos kung ano man yung mga nangyari na hindi magagandang bagay, sabi ko nga, tapos na naman yun eh. Hindi ko na naman mababalikan yun eh. Pero yung totoo, sobrang sakit na tumatak sa buhay ko. Hindi lang sa akin, kundi sa buong pamilya ko, lalong-lalo na sa lola ko. Hindi kayo nagkaroon ng closure dalawa, no? Hindi kayo nakapag-usap kung paano mag-e-end lahat ng itong episode sa buhay nyo na ito. Ay, dati, kaya ko pang humarap. Ngayon, hindi na. Well, kung sakaling nanonood siya ngayon, anong gusto mo sabihin kay Coco? Mahal mo si Nicole. Pero yun nga, sorry kasi nagkamali ako. Dala ng kabataan, dala ng mga maling nagawa ko noon. Pati ikaw, nagulo yung buhay mo. Yun, humingi ako ng dispensa. Humingi ako ng sorry. Magpatawad mo ako balang araw. Pero after that, nung napanood ko kasi siya sa interview mo, na nakita ko kung gaano siya humingi ng kapatawaran at pinagsisihan niya yung lahat ng mga nangyari. Sa isang iglap, nawala agad. Kaya ang agad, kami ni Jules doon magkatabi, nanonood kami. Sabi ko, nanay, gusto ko siyang tulungan. Kasi nakita ko yung mata niya, na parang bang, di ba, parang iniisip ko kung ako nasa sitwasyon niya, masisira ang disposition ko sa buhay eh. Eh ngayon, kahit paano na, baka sakali tayo makapagbigay ulit ng second opportunity. Ayun, kaya kahit paano, nakatulong ulit. Talagang hindi niya makalimutan yun. Every time nag-uusap kami, yun ang binabanggit niya. Kundi dahil sa show mo, kundi dahil kay Coco, wala ako rito ngayon. At nandito siya ngayon sa Sigabo. No? Oo. Kinuha mo siya rito. Oo, kasi sabi ko nga nanginayang ako kasi si Catherine talaga. Meron akong like ko sinasabi. Meron mga artista ang pag-acting natututunan through the process. Pero meron mga artista na napakahusay, inborn. At yun si Catherine Luna. First movie pa lang yan, hindi na mapaliwanag ng mga tao. Saan niya inuhugot? Bakit ganun siya kagaling? Kaya sabi ko nga nakakainayang na hindi natin siya ulit mabigyan ng oportunidad. At alam ko kinakailangan siya ng industriya. At sino ba naman ako na ngayon na nakakatulong ako kahit paano sa maraming mga tao, siya pa na dati kong kaibigan, bakit hindi ko tutulungan? At ang hindi ko rin makakalimutan na ginawa mo para sa mga na-interview ko ay yung storya ni Bantay. Hapon sa'yo, bakit ka naiiyak? Si Bantay, Saan ka na? Tumuti naman po. Nakuha ko yung message mo eh. Nagpadala ka sa akin ng mensahe na humihingi ka ng tulong. Opo. Bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Ha? Pinalayas na po ako doon sa amin. Mahal ko pa rin kayo. Pero gusto ko munang medyo lumayo para maramdaman nyo rin. Yung wala yung tatay nyo sa tabi. Kasi ako yung nasasaktan ng gusto eh. Hindi nyo nararamdaman pag magkakatabi tayo sa bahay. Pag nagsasalubungan tayo. Hindi ko nararamdaman yung tawag yung itay. Niyapos nyo, hindi nyo ako niyayapos. Si Bantay ay tinalikuran na ng kanyang pamilya
Naghiwalay na sila ng kanyang misis at pinauwi ko na ng probinsya. Oo. Pagdating niya sa probinsya, nakatanggap siya ng tawag mula sa Batang Quiapo. Pinatawagan mo raw. Opo, kasi naawa talaga rin ako sa kanya. Kasi alam ko rin yung pakiramdam na gano'n, di ba? Parang nung araw, nung kalakasan mo, ikaw nagtatrabaho para sa pamilya mo. Tapos suddenly, nung nagkaedad ka na, parang ang dating wala ka ng purpose. Tapos parang naging gano'n na lang yung sitwasyon niya. Sabi ko, kailangan lang ulit ito ng oportunidad eh. Kaya dali-dali, pinatawagan ko. Hindi ko nga alam na ano na siya eh. Oo, nakauwi na ng probinsya. eh. Oo. Kasi sinabi sa akin, nakauwi, sabi ko, tanungin niyo lang kung gusto niya. Basta ito ang option, sabi ko. Kukunin ko siya sa character. And then, pag wala siyang taping, sabi ko gano'n, gagawin ko siyang utility. Para dire-diretso yung trabaho. Dahil alam ko yung kailangan niya ng pamilya niya. Saka para maramdaman niya na may value pa pala ako. Lalong-lalo na bilang ama. So ngayon, nandito ba siya sa Nandito Singapore? siya. Ano kanyang trabaho rito? Siya, Utility. oh. Kasi hanggat wala pa ako nakikita magandang karakter para ipasok siya. At least ang importante, meron siyang regular na trabaho. So gano'n ang style mo. Kumbaga, habang wala pa mga shows, ay wala pa mga characters, Oo. binibigyan mo muna sila ng mga trabaho temporary. Oh, like kunyari dito sa amin, yung mga stuntman. Oo. Kasi ang stuntman, pag nakapait ko na yan, napatay ko na, nabaril ko na, wala na trabaho yan. Wala na. Hahanap na ulit ng ibang racket yan. Ang ginagawa ko, pag wala silang taping, martial sila. Kasi Okay, para regular, para totoong trabaho, hindi yung racket lang. Saka kasi nararamdaman ko sa kanila yung totoong pagmamahal, yung pagkikare nila sa show. Kasi alam nila part sila ng production. Yun ang inaano ko kasi sabi ko nga lagi, Sir Julius na kung bakit lagi ako ganyan tumingin. Kasi yan yung naranasan ko nung nagsisimula ako. Kulang sa oportunidad, kulang sa trabaho. Sabi ko nga, ilang beses lahat ng mga ina-applyan ko nung nagsisimula ako mag-artista, lahat na rejection. Sabi sa akin nga dati, sabi niya, di ba yan? Ba't ganyan mag-dialogue yan? Parang kumakain ng Jolene. Kasi bunol ako eh. Di ba? Hindi gano'ng maintindihan yung pagsalita ko. Tapos una, maliit ako. Tapos yung iba, sabi lang gano'n, may tsura nga, pero parang hindi mo siya alam kung saan mo siya ilalagay. Mukha siyang Santo Niñong gala. Lahat talaga na. Okay yun. Okay, Lahat okay. ng mga masasakit na pangyayari at salita, naranasan ko bago ko umabot kung nasan ako ngayon. Sabi ko, first experience ko sa acting, sa commercial, minura ako ng director, 2 a.m. in the morning, pinapapalitan ako. Ang dami. Tapos, syempre, meron pang mga na may isa akong ginawang indie nun, parang feeling ko na kami, na to-take advantage kami. Kasi meron, siyempre may mga role ako noon na medyo daring noon. Tapos pagpunta mo doon, siniset up ka. Wala daw plaster, walang pantakip. Pero siyempre dahil naman hindi ka naman tatanga-tanga, alam mo na ang noon, 'di ba? Kunyari, ito lang yan, di namin kukunan niya, pero pag nilabas yan sa wala ka ng proteksyon, yung mga ganon. Ang dami kong pinagdaanan ng mga struggle, ang dami kong mga pinagdaanan talagang lumusot ako sa butas ng karayom, rejection, lahat ng Kaya ngayon na ito na ako, na kahit pa paano, kung may oportunidad, makatulong, makapagbigay ng pagkakataon sa iba, hindi ako nagdadalawang isip. Kasi sabi ko lang naman, pinadadaan lang naman sa akin. Yun lang naman yung lagi kong na parang, kung mabibigyan ko to ng pagkakataon at maayos nila yung buhay ng pamilya nila, bakit hindi? Di ba? Ba't ko papahihirapan? Ba't ko papipiitin na gano'n? Trabaho lang naman eh. Pero, like ko naman sinasabi, pero ibang klase ako katrabaho. Hindi dahil kinuha kita ng gano'n-gano'n lang, hindi. Mahigpit ako. Kasi bakit? Stricto. Kasi nire-reflect ko rin yung sarili ko sa kanila eh. Na seryoso ako sa trabaho ko eh. Hindi po pwede yung babanjing-banjing o naglalaro lang dito. Sa set ko, bawal ang cellphone. Pwede yan sa tent o sa malayo pag emergency. Pero dito yung mga naglalaro-laro, bawal. Bawal mga naninigarilyo, di ba? Sabi ko, bawal ang chismis. Yun yung mga mahigpit ako sa lake. Yun yung mga Tapos may bigla akong nagpapadrug test, medical test. Random yan? Random. Hindi ako nagsasabi kasi para May gulat. Oo, kasi sabi ko, sa tingin ko lang, papamantayan ko sa buhay ko. Yun yung tama eh. Yeah. Kumbaga, napaka-bless lang natin na may trabaho tayo eh. Hindi pa ba natin aayusin? Hindi pa ba natin mamahalin yung trabahong ibinigay sa atin? I see familiar faces, mga taong lumabas sa vlog natin dito sa Julius Baba Unplugged at ngayon ay cast na ng Sigabo. So, lapitan natin sila. Miss Myra, Sarcy, ayan, ano ba ang mga role nyo rito? Kami ang senior na Poco. Senior entertainer kami rito. So, kulang tayo ng isa rito, wala si Coca. Ano nangyari kay Coca? Nagkaroon daw siya ng bungang araw kagabi. Kaya hindi nakapag- Laki ng problema, bungang araw ha? Sarap patukan. Pero kasama pa rin siya. Binibigyan pa siya ng chance ni Direk Coco na
pwede pa raw siyang humabol. Ayun. Magpagaling lang daw siya. Sana Ayan naririnig po mo to. ka, ikaw na lang kulang dito, sayang opportunity. Ayan. O si Mirna Castillo, andito rin. Ito, na-interview din natin ito Hello noon. po. Ano naman ang role mo rito? Doon kami, entertainer. Bar. Entertainer. Sa bar kayo lahat. Basta Nagtatrabaho. abangan niyo po kami. Oo, exciting. Malapit na po. Exciting to kasi ang dami mga na-interview natin sa Unplugged na nandito. Kaya nga. Parang, Salamat, Sir Julius, din sa'yo. fairness, ang sabi ni Direk Coco sa amin, it's because of Unplugged. Kaya kami kinuha sa Batang Quiapo dito. Oh, sabi nga niya sa akin, Thank you, Direk Coco. ginawa niya na akong ginawa niya na akong casting director. Kasi ng doon siya Sigabo. kumukuha ng artista. Oo, Grabe yun. niya talaga. O, meron pa rito. Ito, Tita Debs. Nagbabalik. Ako senior dito, pinakamatanda. Nagbabalik. Deborah Sood. Yes, hello everyone. Hello. Anong pakiramdam na ikaw ay bumalik ulit sa limelight? Siyempre, ang sarap anak, lalo-lalo akong trabaho. Alam, edad natin, mahirap na magkaroon, di ba? Thank you kay Coco. Siyempre, mag-text ako sa kanya, which is, yun naman sa bida, kinuha rin niya ako yung sa ano niya, vlog ba tawag doon? Yun, tapos eto, at saka maganda naman, lola ko ni ni Sue. Diba? Ay, di pala, naku, dapat di pa sabihin. Ang pena sabi Pwede na yun, pwede na yun. Sue Ramirez ang ano mo, apo mo. Apo ko, yun. I'm very thankful. Siyempre, thank you. Kasi anak, malaking tulong sa akin to. Alam mo, din sa lawan naman ng buhay ko. Naman. Di ba? Alam, isa kakasalapitan ko ng tulong. Diyos, kailangan bumiling gamot pa. Ayos lang yan. Tulong-tulungan lang tayo rito sa industriya. Yun, so yun, malaking tulong sa akin. Malaking tulong sa akin itong tawag. Alam mo, baka niya ka po lahat sa akin. Di ba? Paborito to ni Coco Martin. Sabi kasi sa akin ni Coco kanina, nagkikwentuhan kami, ang laki daw ng utang na loob niya sa'yo. Sabi daw niya, no? Oo, ikaw raw ang nakadiscover sa kanya, yung nakita mo raw yung potential sa kanya, nung bata pa lang siya, na pwede siya mag-artista. Nung sana magdidirect ako, Oo. ang sinabi ko sa kanya, ikaw ang aking unang bida. Mhm. Di ako nakakuha ng ano eh. Oo. Di ako nakakuha ng producer eh. Oo. Sayang. Wala magagawa, Pero tinan mo naman, ayaw siyang pakawalan. Lagi siya. Probinsyano, Batang Quiapo, ngayon Sigabuan, dito ka pa rin. Basta lahat. Grabe ka. Ang lakas. Si Coco maganda. Alam, marunong lumingon. Alam niya. Oo nga. Di ba? Yung loyalty niya sa friendship, malinaw. At saka alam niya, ikaw nagsalita ng gano'n na sinabihan mo siya na meron kang potential. Nakaano sa kanya yun, di ba? Correct, Tapos lagay mo sa kinakalimutan, video. no? Oo nga. Oo. Ano naman ang role mo rito? Bihira yung gano'n. Ito, stallier. Sa talyer. Oo, pang ano to, pang 3 years to. Best. Oh. Alam, best friend. Hinahanda mo ng sarili mo sa pang 3 taon na Alam, shooting. best friend ka ng tatay ni Coco, ni Joey. Marquez. Hindi, tsaka asawa ko yung tiyahin niya. Si Ses. Okay. Oh. Ayan. Oy, good luck sa inyo, ha? Thank you, Julius, thank you so much. Sana tumagal ng 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Thank you sa'yo. Maraming salamat sa'yo. Wala yun. Ginagamit lang tayong instrumento ng Kamusta mo kay pagtulong. Tintin, ha? Oo. Araw-araw naman. Araw-araw ka ano ko yung sa dasal. Alam mo may prayer Oo araw-araw. naman, oo naman. Subscriber ako nun. Yes, thank you, thank you. Kumusta ka? Hindi ka marami na i-interview. Yun o. Ito patagal ko na hinahunting eh. Kailan pa tayo? Boss. Si Owie Marquez, guys. Hello. Ano nang role mo rito? Ako yung tatay ni Coco. Oh, okay. Medyo may tampo kami ng konti hanggang sa resolve namin. Tapos nagbagong buhay ka, parang gano'n. So ito, family feud ng konti. So medyo pang matagalan na role to, no? Oo. Siguro pang mga 12 years to. 12 years. Wala ka nang balak bumalik sa politika? Wala na. Ayaw mo na? Ngayon pa. Ngayon pa, no? Jong Hilario, okay. Ano naman ang role mo rito, Jong? Yes, ang role ko rito ay si Django. Ako yung frenemy ni Coco dito, si Gabo. At mula pagkabata, magkaibigan na kami. And then, syempre may mga twist yan. So ako yung medyo magiging masamang kalaban ni Coco rito. Interesting. Kaya pala yung look mo ngayon eh. Oo, medyo. Villain, hindi pang showtime ang itsura mo ngayon, ha? Para villain na villain, eh, no? Bilin na bilin. So abangan niyo po ang karakter ni Django. Nakailang sa ano ho ba? Sa probinsyano, Batang Quiapo, lumabas na rin kayo? Oo, lagi pong, kasi sa totoo lang po, magmula po nung
bago pa lang sumigat si Coco, magkasama na kami. Kasi ako po yung isa sa mga nag-train sa kanya, dahil fight director po ako sa pelikula, tinuruan ko po siya ng tinatawag na cinematic. Yung cinematic, kung paano sumuntok, bumigay ng tamang sipa, yun po lahat yun. Kayo nag-train sa kanya noon? Opo, at yung pinagtyagaan natin, at ito naman nag-resulta, naging superstar. Oo Kaya nga. thank you, Lord. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa kanya. Gaano po kayo ka-proud kay Coco na siya ay superstar na ngayon? Very proud. Kasi, kumbaga sa kung yung isang produkto mo na pinaghirapan mo rin, nagtagumpay, tagumpay ka rin Kasi nakikita mo yung biyaya na binigay sa kanya ng Panginoon Diyos, naging superstar siya, marami siyang natutulungan, lalo higit sa lahat yung mga artista may mga edad na papedaw, tinutulungan niya, mulit na bubuhay. Yan si Coco Martin. Isa pa sa mga na-interview natin sa Unplugged ay wala iba kundi ang ating idol na milyon-milyon ng views. Itong idol natin, Res Cortez! Sa Res! Yes. Ang ganda namang alahas nyo Yun ang role ko dito. Maraming alahas at kung ano-ano pa. Pero ang maganda rito, Julius, nasa community ako ni Gabo. So ang ibig sabihin nun, tatagal ang role ko. Ayan. Tatagal hindi mamamatay agad. Hindi mamamatay ka agad. At yun, maraming salamat sa viewers na nag-subscribe Unplugged. At grabe, dami-dami kong feedback, updates dun sa guesting ko sa... Grabe naman kasi ang views doon. Thank you. 3 million views. Boss Res Maraming ganun salamat. karami mga tagahanga mo na interesadong malaman ang buhay mo. 3 million views pa lang. At sana, lahat ng yun, manood ng Gabo. Malapit na. Si Gabo. Hindi kami gagawin ni Jules siya, yung anak na namin. Siya. Ito Julius, Hello! Ayan, Coco, nag-reunite na rito yung mga na-interview natin. Guys, bago ang lahat, ang casting director ninyo. Ang dahilan kung bakit lagi kita dito. Uy, salamat natutulungan mo itong mga magagaling na artista natin. Oo nga. Oo. Salamat sa Diba? salamat kay Director. Ma-partner kami nito pagdating sa bigay uli ng exposure sa mga artista. Pag napanood ko, papanood kong gano'n. Hindi ay tawagan mo rin. Kaya kinabukasan nandun na sa PA kami niya. PA ka ni Julio. Oo, nag-PA kami. Sumasama. PA sila. Ano ba ginawa ka naman niya? Magkano sila? 500. 500. Okay rin Happy ka na doon sa 500? Oo, malaki na yun. Hindi nga 500 hanggang ngayon pa rin. Grabe, hindi nagbago. Si ano rin. Si Alec Bobic, nag-PA din ako kay Alec. Kasi isa manager namin noon, si PA Iman, ang manager namin, marami kami talent. Lahat ng mga kasama kong artista may trabaho, ako wala. Di ba yung Batang Pro, naging artista ka doon? Inano mo ko, kinas mo ko, play. Di ba? Ikaw pa rin Produce mo. Ikaw nag-produce. Ako nang produce mo. Sama ko na babe sa ino dati. Ano ba nakita mo kay Coco? Bakit meron kang parang vision? Sabi sa sarili ko kasi noon, kung ako magkakaroon ng anak na lalaki, gusto ko kamukha nito. No, talaga Kaso babae na anak. Tapos yung ito na, nung nag-ano na, kahit na paano ko na yung nagkakapangalan, siyempre sabi ko nga, yung mga taong nakasama ko, nung araw, nung walang-wala pa kami, yun yung mga hinuhugot ko, yun yung mga first na tinutulungan ko. Tama yun. Parang yun. Karamihan ng mga mo, if not all of it, yung mga ginagawa mong teleserye ay sinushoot mo sa mga ganitong lugar. Yan, yung medyo lugar ng mga mahihirap, no? Sa lugar ka bang ganito lumaki? Oo. Ano mga naaalala mo ng bata ka pa? Masaya, sa totoo lang. Pag tinitignan natin sila, pero yung child memory niya, hindi mo mababayaran yan. Kasi ako yung tipong batang kalye. Alas 7 pa lang ng maga, nasa kalye na ako naglalaro. Ako yung tipong paghapon naliligo kami sa ilog. Minsan hindi ako papasok, elementary pa lang ako, hindi ako papasok sa school kasi maliligo kami sa ilog. Or minsan nagbubulakbul kami, pupunta kami sa sementeryo, nagbo-boxing kami doon. Puro katarantaduan. Nung college na ako, hindi ako nag-aaral. Lagi akong tambay sa bilyaran. Tapos, yun nga, kung saan sa probinsya kami dumadayo.
Puro kalokohan, inuman, barkada, gano'n. Nang natutunan ko doon is, pag inano mo, di ba parang, akala mo pangit na memories yun? Hindi. Darating din pala ang pagkakataon, sa tamang edad, ang lahat ng yun ay magiging sandata mo. Na ngayon, nandito ako ngayon, dahil alam ko lahat yun, ngayon, alam ko kung paano ko harapin o paano ko gagabayan yung mga taong na alam ko na naliligaw ng landas o nakikita ko na dapat kong itama. Kasi kung wala akong experience sa ganun, tatanga-tanga ako dito, di ba? Oo, iba rin talaga. Kaya nga sinasabi ko, ako para pamantayan ko, di ba? Bali nang hindi ako nakapagtapos sa mataas na paaralan. Pero kung siya yung eskwelahan naman na pinag-aralan ko, yung kalye. Grabe naman yung natutunan ko. Yung doon. life lessons na natutunan mo, ibang klase Ibang rin. klase. Na na-apply mo na ngayon. Ang trabaho ng ama mo ay, Jeepney driver. ang nanay mo, Housewife lang. at lumaki ka ba sa kanila or sa Nung 9 lola o years sa old ako, napunta ako sa lola ko kasi hindi naging maganda yung buhay ko nung bata eh. As in talagang every night, wala akong gabi na nakatulog na mahimbing kami magkakapatid. Dahil? Kasi yung father ko noon, pag nalalasing siya, lagi niyang sinasaktan yung nanay ko. Or, kung hindi, binabaril yung bahay namin. Ganun yung level. Kasi yung tatay ko, alam mo yung tatay ko, sobrang bait. Pero pag nakainom ng alak, nag-iiba. Hindi mo siya makilala. Ang liit niyang tao Pero yung liit niyang tao, yung lahat kami, hindi namin mapaliwanag, takot kami sa kanya. Siya yung tipo ng klase pag inuman yun, may nakaaway. Binabaril ng kaaway niya, tumatakbo yung bumabaril. Kasi nahabol niya ng samurai. Kasi ganun ka buong loob nun. Tsaka ano yun, suicidal yun. Hindi ka kikilalanin nun. Kasi kung di naman buong loob mo patayin siya o wala, hindi ka ang dami ng beses na binaril yung bahay namin, kinuha niya yung samurai niya, hinabol niyang ganun, binabaril siya hanggang sa naulog sa imburnal yung pinagtataga niya. Kulong tatay ko. Kulong tatay. Gano'ng katagal? Naaareglo naman, di ba? Pero nakikita mo lahat ng yan habang lumalaki ka. Buti hindi naging negative yung effect sa'yo noon. Ang naging niya sa akin noon, naging palaban ako. Siyempre dahil nakikita tatay mo eh. Sabi ko, lalo na ako, ang liit ko. Mula kinder ako hanggang gumraduate ako ng college. Ni walang lumagpas na linggo o buwan na hindi ako nakipag-away. Pero ang kinaganda naman sa akin, hindi naman ako yung lumaki yung siga na nagtitrip-trip. Hindi. Kasi dahil maliit ako, kahit pa paano may itsura, takaw ko sunada, naging palaban ako. Na hindi yun alam ng mga tao. Kasi pag nakita mo ngayon, sa liit ko, itsura kotong-kotongan lang ako. Hindi nila alam yung backstory ko, hindi nila alam yung background ko. Kaya ngayon, pag gumagawa ko ng kwento o yung character ko, bakit ganito? Dahil ito ko. Hindi ako nahihirapan mag-experiment, bumuo. Kung ano yung pagkatao ko, ba't ako palaban, ba't kahit sa liit ko ito, huwag mo kakantin. Kasi ito ko. Yun ang hindi alam ng ibang mga tao, yung pinanggalingan ko, yung lugar namin, yung experience ko sa father ko, tapos kung ano ko. Sabi ko nga, like, pag kukwentuhan kami, lahat ng mga kapatid ko, mga pinsan ko, lahat ng mga umaway sa kanila, lahat yung binugbog ko. Nung dati kasi, siyempre magpanganay ka, di ba? Walang ibang aasahan kung hindi ikaw eh. So yung ding height mo, naging ano mo rin yung parang, para hindi ka maabuso ng mga tao, kasi matapang ka. siyempre, ang nila maliit eh, di ba? Hindi palaban eh. Doon sila nagugulat, palaban akong Saka, pag nagalit na ako, iba na. So in a way, parang medyo namana mo yan sa tatay Yun mo. ang Na hindi naman extreme sa katulad niya. Napapatay talaga. Ang tatay ko kasi talaga pag nagalit, di mo ang hirap ipaliwanag eh. Kaya nga sabi ko nga, ito na ako. Pero pag nagalit yun, tumitiklop pa rin ako. Pero bilib ako, hindi mo namana yun, pati sa pagtrato mo sa mga babae, wala rin eh, di ba? Hindi, naging naman sa akin yun. Naging moral lesson naman sa akin yun. Siyempre, nung bata ka, yun yung mga bagay na ayaw mong maranasan mo kapag nagkapamilya ka na o magiging pamilya, magiging asawa mo. Very yung very clear yung foresight mo sa family mo. Yung mga pangarap mo para sa Saka, Julius, alam mo, nagiwalay man tatay ko sa kananay ko, never akong nagalit sa kanila. Talaga? Never kung yung tatay ko susumpa ako, ganyan-ganyan, pinabayaan kami, lola ko nagpalaki sa amin, nanay ko iniwan, wala. Kasi bakit? Naintindihan ko. Kasi kahit nung bata kami, nung magkasama sila, gusto namin maghiwalay na sila. Kasi gabi-gabi talaga binubugbog. Toxic na no? Binubugbog nanay ko. Yung tipong inispin ng tatay ko ng balisong nanay ko, tusok dito yung balisong. Ganun level. Behind every champion are kids who love to play. Now capture those moments. Join the PAGCOR Photography Contest 2026. Kids at Play. Shoot your story in conventional, mobile, or drone categories. Submission of entries are open until June 30th, 2026. For more info, scan the QR code or visit www.pagcor.ph/photocon 2026.
Meron kami kwento ganito. Galing kami El Shaddai, nung bata kami, nag-El Shaddai kami. Pag uwi namin, nagbabago ng tatay ko nung that time. Hindi na gano'n nagiinom. Pag uwi namin, biglang, andun ako nakatira sa lola ko. Tumawag yung tita ko sa bahay namin. Sabi, Chang, si Ramon, nakikipag-away dito. Kaaway si Lito. Eh si Lito, yung kapitbahay namin na yun, sundalo. Patay. Eh, ang laking tao. Ano, parang si Rambut tawag namin dun eh. Saka ito, takbo kami ng lola ko dahil nagsasaksakan sila sa bintana. Ang gamit ng kutsilyo ng tatay ko, yung kutsilyong pangkusina. Yung kasaksakan niya na sundalo, yung pang Rambo. Alam mo, Bono. naggaganunan. Di syempre kami panik, sigaw, awat kami, ganun. Dahil, kumbaga, para sa amin, hindi mananalo tatay ko doon, sundalo yung papatayin siya noon. Eh dito na. Alas 2 na madaling araw, nag-brown out. Di syempre, ano ba naman ito? Dumagdag pa sa tensyon. Di, tahimik kami sa loob lang kami ng bahay, binabantayan namin tatay ko. Biglang tatay ko, lumabas. Nagalit lola ko, saan pupuntang gano'n? Maninigarilyo lang ako, gano'n. Baka mapano ka pa dyan. Dito lang ako sa labas ng bahay. Di, nandun kami. After 2 minutes, bagadagadagadagadagadadag, magsigawan. Yun na. Siyempre, takbo kami. Akala namin patay tatay ko. Pag gano'n namin, saksak ng tatay ko yung sundalo. Si sundalo? Inabangan pala niya. Grabe. Tapos dito na ngayon, hindi pa tapos doon saksak. Di siyempre, pinatakbo na agad yung lola ko, tatay ko, pinalis. Kami naman, tumulong kami sa pagdala sa ospital doon sa sundalo. Pagkatating sa ospital, siyempre, panik, ganun. Doon na ngayon, pag uwi namin sa bahay namin sa lola ko, pag bukas namin ng bahay, nandun tatay ko, nagulat kami. Nagulat kami, paano siya nakapasok? Nakalak yun eh. Nandun siya sa kwarto ng lolo ko, hinahanap yung baril. Grabe, warpring. Ayaw pa huminto. Grabe siya. Ganun. Ang hirap ipaliwanag, ang hirap ikwento, pero sabi ko nga yung traumatic. Kaya kung maggawa ko ng story sa probinsyano sa Batang Quiapo, iba akong mag-isip. Kasi like ko sinasabi, kasi kabisado ko yan. Kabisado ko kung paano mag-isip ang tao, paano ko i-mount yan, alam ko yan. Alam nyo na. Ano nangyari kay tatay, eventually? Wala, nareglo naman, nagtago. Matagal nagtago. And then, wanted. lola ko naman talaga, yun ang ano naman namin. Ang lola ko naman taga-areglo. Kaya nung dumating naman na ito na binata na ako, pag every time na may trouble ako, kasama ko mga pinsan ko, lola ko na taga-areglo na yun. Nasaan na si tatay ngayon? Kakasaan niya sa bahay namin. Sa bahay niyo? Oo, sa bahay. Okay na, good boy na si Pinaganda tatay. ng tatay ko dahil nagkaedad na rin. Naglaylo na. Sobrang layo na. Sobrang Kasi, layo. Saka wala na siya sa Novaliches eh. Nandun na siya sa Purview eh, sa bahay namin. Okay. Kumbaga, yung trouble, yung gulo, medyo less na rin. Pero minsan napag-uusapan niyo yung dalawa pag Hindi. nagkikwentuhan kayo? Hindi. Kasi ang tatay ko nga, pag hindi nakainom, hindi mo, akala mo anghel. Okay. Hindi, ganun katahimik. Tahimik, disente, walang kibo. Pero pag nakainom na yun, naku po! So never na siya uminom? Umiinom pa minsan-minsan, pero wala na yung ganung mga trouble na yung patayan, yung ganun na ano talaga. Ilang taon na si tatay ngayon? Ano na, magsi-17 na rin. Nagkabalikan ba sila? Hindi. Si nanay mo nasaan? Nandun din sa... bali yung bahay kasi namin sa June. Bahay ko. Bahay ko, bahay ng nanay ko, bahay ng tatay ko, bahay ng mga kapatid ko. Kumbaga, Compound. inano ko talaga na pinilit ko na kahit paano, magkaroon din sila ng mga sarili-sarili ng bahay. Pinundar ko talaga na. Paano pa nakikita yung dalawa? Well, okay na. Okay na sila? Oo, Okay. ano sila, parang silang naglulukuhan, nag-ano. Pati ngayon yung wife ng father ko ngayon, saka mother ko, magkaibigan. Wala na yung issue na ganun. Siguro naglaylo na rin dahil kaedad na rin. Kaya ngayon sa buhay ko ngayon, sobra akong contented, happy, simple lang, trabaho lang. Kasi nalagay ko na sila sa ayos sa tama. Galing, no? Ngayon, ginagawa mo naman sa ibang mga artista. Kaya nakikilala, inaayos mo yung buhay nila. Tinutulungan mo sila, no? Binibigyan mo sila ng foundation para makapagsimula muli. At tumaas yung confidence nila, bumalik. Kasi Kuya Jules, alam mo, sabi ko nga, wala naman ako sikreto eh. Pag tinanong mo ako, acting, okay lang. Hindi naman ganun kagaling, okay lang. 'Di ba? Ang sikreto lang naman is hard work eh. 'Di ba? Yun lang naman ang kailangan yung pagpupursige sa kapangarap eh. Which is yun ang baon ko lagi na ano. Kaya ako inigpitan, kaya bawat every project ko, pinagbubuti ko. Hindi lang sa pag-arte, overall ako rin tumitingin, 'di ba? Ganun. Kaya minsan kung ba't ako masungit, ba't ako nag-ano? Kasi sabi ko, kapag hindi na great or hindi naging successful yung project natin, lahat tayo mawawalan ng trabaho. Kaya kailangan may pumupulis, may tumitingin. Kasi sabi ko, mas matakot kayo. Ako nga ang producer nito, pepetiks-petiks lang ako, piling-piling lang. Wala yan. Pero dapat yung talagang nagseseryoso. Dahil lahat tayo makikinabang. Kung gusto nyo tumagal ang trabaho nyo,
Makipagtulungan kayo. Oo. Disiplinado kayo dapat. Kaya like yung, di ba, probinsyano, 7 years. Oo, 7 Batang years. Quiapo, 3 years. Eh ngayon, pag gumawa ka ng soap opera, pinakamahaba na 4 months. Extension na, pag naging 6 months ka, ano na yun? Swerte ka na nun. Swerte ka na nun. Paano ka nagsimula sa pagiging artista? Kung doon ka nang galing sa lugar na yon. Ang daming ang dami kong mga version na nagsimulan eh. Maraming ganun eh. Like sabi ko nga, kinukwento ko, one time si Julio Diaz, barkada yan ng pinsan ko. May barkada rin sila si Iman Isturco. Pagpupunta sa amin yan, dahil artista, syempre pinagkakaguluhan. Ako, hindi ko pinapansin yan kasi alam ko artista siya, sikat. Pero ako kasi masungit ako, linis ng paso. Naglilinis ka sa? Bahay, sa bahay. Bahay. Oo. Okay. Pag dumadaan sila, di syempre, nadudumihan yung nililinis ko. Sinusungitan ko na parang kalilinis ko ng putikan, parang gano'n. Okay. Syempre, napapansin nila, natatawa sila, bata ako. Sabi niya sa pinsan ko, may tsura tong pinsan mo, sungit ah. Sabi niya, pwede mag-artista yan. Tapos after that time si Kuya Julio kasi gusto niya mag-direct. May mga project siya gusto i-direct. Tapos nag-aano siya ng play, yung Batang Pro. Yun, pina-audition niya ako doon sa Batang Pro. And then after that, ang nangyari naman nun, hindi natuloy. Tapos ang next na naka-discover na sa akin noon, si Iman Isturco. Pero that time, jump na to, ano na ako noon, college na ako. Yung parang nagtatry na siya mag-manage noon, doon niya naalala. Yung pinsan ni Raymond, yung may itsura, tawagan ko nga, si Deng. Deng, ano yun? Rudel kasi ako eh. Deng talaga. Deng, okay. Tinawagan ako ganun. Tapos nag-meet kami, kita kami. And then after that, after namin mag-ano noon, tinulungan niya ako. Una niya pinasok ako sa teatro. Nagteatro muna ako, Ibon Adarna, kung ano mga ano. And then, yun na yun. Bago pa magsimula yung indie, kami yung halos nagsisimula noon. Tapos nakita ako ni Ferdy Lapu sa isang okasyon. Kasi syempre dahil may manager na ako, nilalako-lako na ako. Hindi naman ako nagugustuhan ng mga pinaglalako-lakuan sa akin. Nung nakita ako ni Ferdy Lapu, sabi niya gano'n, may concept ako bagay sa'yo. Sabi niya, masahista. Kasi nga yung tsura ko, that time mukhang inosente. Di ba? Mukhang wala pang alam na bata. Good boy. Oh, good boy, ganun. Kaya, kumbaga, kung mambobola ako, mapaniniwalaan. Kaya siguro yung nakita niyang asset sa, ano ko. Then after that yun, ginawa namin yung masahista. Which is parang gay film ba yan? Gay film. Ito yung gay film na binabanggit mo sa akin kanina. Eh, ang problema, laki ako sa lola, conservative ako. Oo. Siyempre, pag sabi mong gay film, parang mga palaban lang ang umaano dyan, di ba? Yung gusto-gusto mag-artista, o malakas ang loob. Eh, ako hindi ganun yung pinanggalingan ko. Nung sinabi kasi sa akin ni Ferdy Lapus na malaki potential to ilabas sa abroad, doon ako pumayag kasi gusto ko nga makapagtrabaho abroad. Ang pangarap ko kasi maging seaman. Basta tapos gusto ko makapag-TNT sa abroad. Kaya sinabi niyang abroad. Sabi ko, abroad. Pumayag ka na. Pumayag na ako. Pero dun sa pelikula na yun, kinakailangan may mga love scenes ka sa mga lalaki. Oo, sabi ko nga. Ikaw nahihirapan doon. Kwento ko nga kay Jun, sabi ko, kung merong isang artista, ngayon na medyo mahirap yung pinagmulan, isa ako doon. Kasi biruin mo, sino mag-aakala na ang unang-unang pelikula ko, gay film. Nakipagalikan ako sa isang lalaki, nagpakita ako ng puwet, di ba? Kasi pag yun sinimulan mo kasi alam mo na ang direction pattern ng tarun mo, character actor, di ba? Character, Yun ang ano mo. Na hindi ko inakala na aabot ako dito kung saan ako. Kasi pag sabi ko nga, biruin mo, pag yan mo, sino first kiss mo sa showbiz, Alan Paule. Diba? Yun. Pinag-uusapan niyo ni Alan yan. Oo! Ito nakakatawa. Di ba? Tapos na namin pelikula. Nagkatotoo naman yung sinabi sa amin kay Ferdy Lapus, lalaban sa abroad. Labang kami sa Switzerland. Paglaban namin sa Switzerland, yung target ko makapagtrabaho doon. Naghanap ako ng mga Pilipino. Nakahanap ako. Kumayag sila titira na ako. Tapos nagpapaalam na ako kay Ferdy Lapus sa kay Direk dati, hindi ako makasama pabalik. Hindi ako pinayagan. Sabi niya, malay mo, pag uwi natin sa Pilipinas, maging Piolo Pascual ka, ganyan. Naniwala naman ako. Naniwala ka? Kasi yung pelikula, nanalo. Best film sa lugar. Teka mo na, gusto mo nang mag-TNT? Oo. Ayaw mo na sa Pilipinas magtrabaho? Hindi, kasi nga, ang mindset ko, pag sa Pilipinas, hindi ko mabubuhay ang pamilya ko. Kaya gusto ko magsiman at magtrabaho sa abroad. So, nung nagkaroon ng opportunity para ipalabas yung pelikula sa abroad, kaya ako ginawa. Mag-jump ship ka na ron. Oo, kaya matatago ka na. Nagulat sila doon nung sobrang laki ng maleta ko. Pinagtawanan pa nila ako doon, hindi nila alam may plano na ako. Tapos after that, nung nagpapaalam na ako sa nila ako payagan, nanalo kami. Sabi nga nila na, malay mo maging Piolo Pascual ka pagdating mo sa Pilipinas. O, syempre nakainom ka. Nauto naman ako. Sige. And then after that, pag uwi namin sa Pilipinas, sabi ko nga, pagdating sa airport, unang bungad sa akin na mga reporter, nagkakagulo. Kasi di ba? ilan pa lang kami na nanalo doon ng ng international. Sabi sa akin ganun,
Koko. Ano masasabi mo? Ikaw pala nakabutis kay Catherine Luna. Tiyang ina nega. Yun agad ang issue. Hindi ka man lang Hindi ako kinongratulate. congrats. Hindi man lang ina ng pelikula. Catherine Luna agad. Oh. Sabi kong ganun, wala to. Sabi ko, wala. Sabi ko, hindi para sa akin to. Then after that, lumaban ulit kami sa Toronto Film Festival. Kami naman ni Kuya Alan nag-uusap. Kuya Alan, talon na tayo. Huwag tayo sumama pabalik. Yun Sabi ulit, ni Kuya Alan, ako talaga tatalon. Sabi niya ganun. May contact na ako. Kasi parang may kamag-anak siya. Na parang from Canada, magbaba siya papunta New York yata. Basta papunta US. May sasalo sa kanyang ganun. Ako naman, may na-PR na naman ako doon na dalawang mag-asawa, may-ari ng restaurant. Tinatanggap na ako. Hindi na naman ako pinayagan ng producer ko. Si Kuya Alan, ang ginawa niya, pupunta na ako sa kamag-anak ko. Si Kuya Alan, ganun, ano siya? Malis siya. Tapos nagtrabaho siya doon ng ilang buwan, nagbebenta-benta ng mga bahay-bahay. Nag-ano rin siya noon. Tinry niya. Pero hindi rin naging wala rin nangyari. Umuwi rin siya. Eh, ikaw? O naman, uwi rin. Wala nangyari. Pero trabaho ka doon? Hindi pa. Oh. Eto na ngayon, sabi ko sa sarili ko, ganun Hindi niyo ako pinapayagan. Okay. Eh may laban ulit kami sa Vancouver. Yeah. Sabi ko gano'n. Vancouver naman, Canada. Ulit. Sabi ko, direct sama ako Sabi ko gano'n. Gusto ganda ng Canada eh. Doon ako, magpatatak na akong gano'n. Eh may kamag-anak ako sa Alberta. Kinontak ko na. Sabi ko, baka pwede ako tumuloy dyan, gano'n. Subok natin. Sige, dito ka sa amin, gano'n. Ay, papalis ako papuntang Vancouver, sabi kong gano'n, hindi na ako makakasama kasi may racket ako. Nagdahilan na lang ako kala Direk Dante. O sige, sabi ko Direk, sa ibang festival na lang. Paglipad nila papuntang Vancouver, lumipad ako papuntang Alberta. Doon ako nagtrabaho for 9 months, nag-janitor ako. Tapos, every Saturday and Sunday noon, housekeeping naman ang ano ko. 9 months ha? 9 Tagal ha? months, oo. Kasi 7 months lang dapat yun eh. In-extend ko pa. Tinaray ko na maayos ko pa. Yung ano. So nag-OFW ka na TNT for 9 months. Saan to? Saan ka nagja-janitor? Sa? Bingguan yun eh. Nakalimutan ko na yung pangalan eh. Bingguan okay. kasi ang pasok ko doon 2 a.m. hanggang 7 a.m. Kasi yung totoo doon, may ibang nagtatrabaho ng Pilipino doon. Dahil naaawa na wala akong trabaho kasi ginagawa ko kaibigan ko yung Pilipino eh. Ang ginagawa ko pag wala siyang work, doon kami tambay-tambay, tumutulong ako sa pag-ayos ng garden. Sabi niya ganun, gusto mo sa'yo ko na bibigay yung isang trabaho ko. Janitor. Ang pasok mo doon, alas 2 hanggang alas 5 para hindi ka mahuli. Kaya ang ginagawa ko, 2 a.m. pasok ako, linis ako hanggang alas 5. Tapos, yun nga, ang hirap. Pero hindi lang isang trabaho yan, di ba? Pag nasa abroad ka, pwede kang 2 trabaho, 3 trabaho, Hindi di ba? siya parang Amerika eh. Ay, hindi. Ang Amerika kasi pwede mag-under the table. Kaya hindi ako nakaporma doon. Kaya hindi ako nakaporma sa Canada. Sa Canada kasi, hindi isusugal ng mga negosyo yung status nila. Pag nahuli ka kasi, sasarado nila yung buong negosyo mo. Kaya pumapasok ako doon, hindi alam na may-ari na ako. Sabi ko nga, kwento ko doon, pumasok ako doon sa Bingguan, isang CD lang ang dala ko. Eraserhead. Yun lang, nag-inano ko na parang gusto ko lang may bawat linis ko, yung pinatutugtog ko, paulit-ulit yung Eraserhead. Dumating na yung point na tumatalon na siya. Kasi paulit-ulit. Sira na. Okay. Tapos, mga naranasan ko doon, di ba sa Bingguan, puro nagbibingo matatanda eh. Meron ako naranasan. Pagpasok ko sa CR, lilinisin ko eh. May na matanda, hindi umabot sa Nadumi. Oo, hindi umabot. Sabi ko gano'n, ano lilinisin to? Siyempre kahit paano, di ba meron ka pa ito mga moment ng mga OFW. Ginawa ko, kuha akong balde. Inom kong tubig. Binuhusan ko. Ano nangyari? Bumalik. Umalat! Patay, Puta, umalat! Yung pagkalat na, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong choice. Kinamay ko na. Minanual mo. Minanual ko na. Mas lalo siya na Grabe pala pinagdaanan mo, no? Tapos, siyempre, di ba, lalaki ka eh. Siyempre, yung pagpasok mo doon sa CR na, yung mga napkin, kukunin mo, di ba? Hindi naman sa pandidiri, pero lalaki kami. Hindi namin yun eh. Tapos, meron pa ako doon, hindi ko makalimutan experience. Ang lalaki ng black bag doon eh. Sa tataas ng basurahan eh. Bubuhatan mo, tutulak mo. Binubuhat ko, hindi ko mabuhat. Hindi ko mag-ganon. Talagang inaangat. Sa mga itulak ko ganon. So, uwi na ako sa bahay. 7 ang tapos ko. 8 o'clock matutulog na ako, nakaligo na ako. Tinawagan ako ng boss ko, yung Pilipino. Sabi sa akin, Beng, balikan mo yung trabaho mo doon. Bakit po, sir? Puro tulo. Yung pala yung basura na plastic, tumulo, hindi ko alam. Pinabalikan sa akin, naglampaso ulit ako. Mapita ko. Pag weekends, hindi linis ka, housekeeping. Pag naglinis ka ng housekeeping, gano'n, nakikita mo ngayon mga magagandang babae. Okay. Siyempre, lilinisin mo lahat eh, pati mga kwarto nila eh. Babacuumin mo eh. So, makikita mo yung mga picture kung sino may nakakatero eh. Every day, nagpupunta ako, kasi malapit kami sa supermarket eh.
everyday, ang gagawin ko doon, may mga pre-taste, doon ako nagme-merienda. Kilala na ako ng mga lahat ng mga... Suki ka na Oo, doon, kasi wala naman. Pinamimigay nga nila eh. Pre-taste ako ng pre-taste, juice, soft drinks, ano lahat ng ano nila. Diba? Puro mga Grabe, ganun. grabe pinagdaanan mo. Ano yung realization moment mo na kinakailangan mo nang bumalik ng Pilipinas? Kailan nangyari yun? Nung time na sinabi sa akin, nagsusubok kasi ako, dami ko kasing sinubukan doon. May pinuntahan pa ako matanda doon na tumulong sa akin, gano'n. Ang sabi niya, Rodel, hindi talaga maayos yung papers mo dito. Kailangan mong umuwi ng Pilipinas, maghanap ako ng employer mo dito, and then after that, doon mo ayusin. Ang nangyari nun, ganito, di nakahanap yung employer. Inayos ko yung papers ko doon. Tapos may exam, may interview. Sabi ko, hindi ko papasa dito, hindi ako marunong mag-English eh. Pero for the sake na, sayang, simulan ko na eh, di ba? Kumbaga, may employer na ako. Sabi ko, sige, pikit mata. Pero alam ko sa isip ko, hindi ako papasa. Pero that time kasi, nagtatayong dalawa na ako, 2007. Ibig sabihin, medyo pumuputok na yung pangalan ko. Medyo. Okay. Sabi ko gano'n, sige, subok pa rin. Punta ako sa Shangri-La, doon ang exam namin. Ito, ang exam namin, 2 seat apart. Paano ako mangungupya? Ni spelling, hindi ako marunong, mali-mali. Anong sasagot ko dito? May essay pa. Pag ganun pa, doon ko na-realize. Kapag hindi ka pag gano'n nagseryoso, yung bala na. Alam mo na hindi masyadong sulat lang ako na sulat. Tapos yung essay ko, nilakihan ko yung sulat, tapos nilalakihan ko yung distance para magmukhang puno. Pinasa ko, pangatlo ako sa unang nagpasa. After that, punta ako ng Ortigas, interview. Dahil alam ko hindi ako papasa, yung interview, hindi ko seryoso. Pag saan tanong niya sa akin, kwento ako ng kwento, daldal ako ng daldal. Hindi ko alam kung tama yung grammar o kung naiintindihan niya yung sinasabi ko. Pero English? English. Okay. O ano lang, pinag-describe niya sa akin ng Pilipinas eh. Kung ano naman pinagsasabi ko, ganun. Tapos go agad ako. Ito hindi ko nakala. Pagbigay ng resulta, pasado ko. Tapos, ito ngayon ang pinakadilubyo ko ngayon. Naging immigrant ako. Ngayon, ito na ngayon, ano pipiliin ko? Immigrant o yung sinusweldo ko na? Kasi dapat naging klaro sa akin, alam ko yung buhay dun eh. Alam ko yung kinikita ko ngayon, hindi ko kikitain dun eh. Kaya ang tendency nung kahit naging immigrant ako dun, ito ang pinili kong ano. Which is, kahit balikan ko ngayon, tama yung pinili ko. Kasi kung hindi na pinili ko, maaaring maayos ko yung buhay ko, pero hindi ko maayos ang buhay ng buong pamilya ko. So, after that, anong project ang napunta sa'yo? Yun na, nagdire-diretso na ako from tayong dalawa. Puro kontrabida naman ako, tayong dalawa kontrabida. Kung tayo magkakalayo, kontrabida pa rin ako nila Gerald. Tapos after that, sinubukan ako, minsan lang kita ibigin. Kasi nagugulat sila, kontrabida siya, pero ang simpati ng mga lola, nanay, gusto siya. Pag kahit galit siya, kahit salbahe sa kanya, pero pag umiyak siya, naaawa sa kanya. Siguro sabi ng management, subukan natin nga, bigyan natin siya ng show. Dalawa, bida kontra bida, kambal ako. Isang bida, isang kontra bida. Si mga leading lady ko. Umatok. Yun na yun. Doon nag-start ang lahat. Anong title? Minsan lang kita ibigin. Ano yung tingin mo parang pinag-aaralan nila kung saan ka mas papatok? Kung bida o kontrabida? Yung ba yun? Sure sila na gusto ko ng tao pag kontrabida ako. Hindi sila sure kung kakagatin ako sa bida. Parang experimental, gano'n. Kinagat ako. Kinagat ka pareho. Bida and kontrabida, pwede. Kaya minsan pag kahit mapapansin nyo sa mga role ko, probinsyano man yan, batang Quiapo o sa iba, hindi ako takot mag-isalbahe o magkamali. Bakit? Kabisado ko eh. Kabisado ko yung viewers ko eh. Alam ko, naiintindihan nila kung ba't ako gumagawa ng pagkakamali dahil may dahilan. Hindi yun, di ba pag bida ka, gumawa ka na, ay naku po, turn off. Hindi na ano ng bida yan. Hindi. Ako, tao. Nagkakamali, pero natututong bumawi. Pero open ka pa rin na maging villain, kontrabida sa mga pelikula. Ito revelation ko. Nung ginawa ko ang Batang Quiapo, ang totoong kwento niyan, Scarface. Bad siya. Bad. Kaya ng opening niya, kita mo, di ba Tito Bungo ko talagang pag-suot ko pa lang ng suit, ano pa lang ako, ramdam, na-miss ko eh. Na-miss ko magkontrabida eh. Anong ko, ramdam na ramdam ko eh. Eh di ngayon, papapanganak na si Tanggol, salbahe. Parang ano naman ang peg ko naman dito, Godfather. Tatay ko, tapos itong ano, yun ang pinipeg ko dun. Dito na, tinitira ko na, kaya sanggano ako, maloko, pilo eh. Papunta ako ng magiging drug lord ako, magiging kingpin ako eh. Biglang sabi sa akin ng mga endorsement ko, kailan ka babait? Ayun pala yun. Sa marketing, no, nakatalo. Kailan ka babait? Sabi ko gano'n, naku po, patay. Pero realistically, ayaw mo na talaga, hindi ka talaga dapat magiging mabait. Hindi.
All the way. All the way. Salbahe si, Oo. si Carlo. Pero sabi ko nga lagi si Tanggol. sinasabi ko lagi, Sir Julius, na sa trabaho natin, kailangan alam mo ang art and business. Kung nagpaka-pure art lang ako, maraming tatamaan. Baka yung business, kahit ang ABS-CBN, baka matamaan. Kaya matututo ka mag-compromise. Pero kaya kung hindi mapapansin ng mga tao, dahan-dahan kong pinihit na hindi nila nararamdaman na kinabig ko yung karakter niya. Pati yung kwento niya. Ano sa tingin mo ang sikreto ng probinsyano? Bakit siya tumagal ng ganun? Kasi 7 years. Nakaka-relate. Relatable siya. Nami-mirror natin, nasasalamin natin yung buhay ng mga tao, yung mga nangyayari sa bansa natin. Which is ganun din ang Batang Quiapo. Kahit ngayon dito sa Sigabo, ganun din. Ang pinakikita ko kung ano ang sitwasyon ngayon ng Pilipinas. Kung ano yung everyday na pinagdadaanan ng bawat Pilipino, yung struggle. Iba-iba naman ang kwento natin eh. Iba-iba naman kung paano tayo gagawa ng solusyon sa buhay natin. Yun yung ano niya. Bakit hininto mo yung Batang Quiapo? Ba't hindi mo pa pinatagal hanggang katulad ng probinsyano na 7 years? Nasagad ko kasi yung character niya. Nung naging politician na siya, nanalo na siya as a mayor, nagawa niya na yung goodness, in-out ko na doon. Kasi sabi ko kasi, pag inano mo sa strategy, kung mayor ako na nakabarong, parang hindi mag-action, di ba? Tapos para bang, ano pa yung higit na pupuntahan ko doon? Lalabanan ko na doon, puro government, baka hindi na gano'ng abot ng mga tao. Inano ko na. Kaya sabi ko, bubuo na lang din ako ng isa pang bagong kwento na masitik, na masimula. Kasi ang pinakamadali sa paggawa ng show, yung magbuo. Kasi ang daming ideas dyan eh. Ang pinakamahirap is mag-sustain. Kaya ako yung sinasabi, madali magbuo, daming ideas, daming mga ano yan. Pero yung pag-sustain, na nami-maintain mo yung ratings mo, yun ang pinakamahirap. Hindi ba pressure yun for you na kailangan higitan mo yung mga nauna mong mga hits? Honestly, pressure. Pero ganun din na ako kasi bilang tao eh. Hindi ako nakukontento eh. Kasi bakit? Lagi ko kasing iniisip, yung mga taong nanonood sa akin. Kaya sabi ko, gusto ko ibibigay sa kanila yung deserve nila. Kasi sabi ko nga, sila nagbigay, sila ang dahilan kung ba't ako nasan ngayon. And then yung pinaka-the best ko, yun ang ibinibigay ko. Sa kahit anong aspeto, Sir Julius, hindi ako nagtitipid. Lagi kong binibigay more than 100%. Pag nag-casting ako, gumawa ako ng kwento, gumawa ako ng eksena, gusto ko talaga. Kasi sabi ko nga, yun yung deserve ng mga tao eh. Kasi pag hinila ko yan, mararamdaman nila. Pag nagtipid na ako o nag-ano na ako, mararamdaman nila. Sabi nila, ang mga taong katulad mo, ito yung mga taong nagtitiwala sa Panginoon. Ikaw ba, ganun ka? Faithful ka ba sa Panginoon? Sobra. Lalong-lalo na nung patapos na yung Batang Quiapo. Kasi sobrang hirap niya eh. Physically, mentally, lahat. Ang aspeto, pagod na pagod ako. Wala akong ginawa kundi ako dasal ng dasal. Nagtatawanan na lang nga kami ni Jules, masyado kami naging religious eh. Kasi alam namin na, bata kami. Wala na akong ibang makapitan. Siya na lang, lagi na lang ako dasal ng dasal. Pero pinaka maganda doon, wala akong dinadasal sa kanya na hindi niya tinutugunan. And then minsan, sobra-sobra pa. Katulad nung kinuwento nga nung araw, nung nagdadasal ako sa kanya, lagi ko lang sinasabi, bigyan niyo po ako ng trabaho kahit wag niyo akong patulugin. 2007 yun. Ngayon, 2026 na. Mula nun, hindi niya na ako pinatulog. At hindi ko tinanggihan kahit anong trabaho o biyaya na pinagkaloob niya sa akin. Paano mo binabalik sa kanya yung mga blessings na ito, yung sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa ako, sa simpleng pamamaraan. Siyempre una, ginawa ko yun sa family ko. Kasi hindi ako magiging buo kung hindi ko anin yung family ko eh. And then after that, ngayon, yung sobra, mas kaya ko nang tumulong sa maraming tao. Sabi ko nga, itong trabaho ito na ginagawa ko, sa totoo lang, kasalbahi ako, as a producer and line producer, iipitin ko to. Di ba? Kaya kong magicin to eh. Hindi yun eh. Di ba? Kung may tao kang matutulungan sa pamamagitan nito, hilahin. At least kahit pa paano yun na i-share ko sa kanila. Hindi ko sila binigyan ng pera, pero binigyan ko sila ng trabaho. Ano yung biggest miracle na kinoconsider mo sa buhay mo? Ito. Yun ang Career mo? Career ko. Kasi, Sir Julius, ito yung ito yung nagbago ng buhay namin lahat eh. Hindi ko lang buhay ng buong pamilya ko. Na ngayon, i-share ko sa maraming mga katrabaho ko. And recently, yung lola mo passed away, di ba? Opo. Paano mo tinanggap yun, yung pagkawala ng lola mo? Actually, hindi ko nga sinabi kahit kanino yun. Kasi very personal sa akin eh. Kahit sa showbiz, walang nakaalam. Bigla na lang, nagtitaping ako noon na itong si Gabo.
tumawag si Jules, pinapupunta. Buti malapit yung location ko, nasa Fairview lang ako. Tumakbo ako sa FE Fairview. So yun, ganun. Ang ano ko lang, ang hiling ko lang, sabi ko, sana wala na lang lumabas. Kasi sabi ko, mas gusto ko kasi maging personal kaysa yung malalaman sa showbiz industry. Siyempre magdadatingan, di ba? Nakakatuwa naman na nakikita ko nakikiramay sila. Kaso lang, sabi ko nga, maging iba yung intention kaysa yung alam ko na dinanamnam ko yung ano ng lola ko. Kasi lola ko talaga nagtaguyod sa amin. Parang naging second nanay mo yan eh, di ba? Sobra. Siya yung guidance ko. Kung ba't ako ganito ako mag-isip, ba't ganito ako katibay, siya lahat nagturo sa akin. Ilang taon siya? 88. May mga huli ba siyang binilin sa'yo bago siya pumanaw? Nung araw kasi, nung bata kami, ganito yung pamilya namin. Hindi kami nagsasabihan ng happy birthday, ng Merry Christmas, Happy New Year. Ni minsan di kami nakarinig ng I love you. Pero ito na si Lola, nung mga ilang taon bago siya mawala. Umano na kami ng ano, yung parang mayat maya, naging ano na kami sa I love you. Umano. Nag-iba. Siguro dahil ako na rin yung poste na gusto kong baguhin kung ano yung mga mali nun, ano yung mga pagkukulang. Yun, na ano, ako, sabi ko nga sa buhay ko, kaya ko sabihin nung nawala si Lola, hindi ako nasaktan. Nalungkot ako. Pero kasi alam ko na ibigay ko yung pinaka-best sa buhay niya nung nabubuhay siya. Lalong-lalo na nung nagkatrabaho na ako. Kasi kahit sa huling sandali, nung ano niya, itong year na to, dinala pa namin siya sa Singapore eh. Pina-check pa namin siya dun eh. Tapos after that, dinala pa rin namin siya sa Spain. Talagang sabi ko nga, nilaban ko eh. Pero kasi siya na nagsasabi na pagod na siya eh. Nung ano na siya. Saka nung nawala siya, natulog lang. Tapos after that, di na siya nagising. Condolence, ha? I'm sure she's happy now watching over you, no? Dito sa yung panibagong project na ito. Ano ba yung Sigabo? Ano ba ibig sabihin nito? Sigabo, sabi ko nga, ito yung ano eh, yung fire, yung nagtutulak sa atin para ano, ipaglaban o magpursige sa buhay o lumaban. 'Di ba? Lagi ko nga sinasabi ko Jules na ang Pilipino lagi tayong umaasa sa lakas ng ano na lang eh, lakas ng damdamin eh, 'di ba? Yung sige, sugod lang, 'di ba? Yun yung pinaka ano ng Sigabo, yung 'di ba sabi nga, yung Sigabo ng damdamin mo. Siklab ng damdamin. Siklab ng damdamin. Yun. Okay. Tapos ang pangalan mo rito ay Gabo. Parang si Gabo. Gabo, no? Ganun. Ayun. Tapos anong difference niya sa ano? Sa Batang Quiapo at sa probinsyano? Magkaiba siya eh, magkaiba yung kwento, magkaiba yung, sabi ko nga, the same time, di ba, nag-struggle na pamilya, naghihirap. Ngayon, sa ano kasi sa Batang Quiapo, Sanggano eh. Ito, di ba, nandito rin sa Islam area, pero kasi mayaman yung pinanggalingan ko eh. Yung, ano, ibang kwento eh. May ganun. Iba yung ano nito, iba yung germs nung kwento nito. Hindi siya Sanggano, drugs, hindi gano'n. Iba yung ano nung meaning ng kwento. Ang target market mo rito ngayon ay? Mula bata hanggang matanda. Doon sa probinsyano at Batang Quiapo? Nanay-tatay yan. Nanay-tatay. Ito, tinatarget mo na yung bata. Lahat. So, mas child-friendly ang dating mo rito. Okay. Kasi pati kahit yung mga stunts namin, talagang hindi mo akalain na kayang gawin na ng Pilipinas. Ni-level up ko talaga. Kaya ako sinasabi, hindi ako nagyayabang, sobrang proud ako. Saka pinakita mo sa akin yung ibang excerpts ng mga scenes, parang pelikula. Pelikula talaga. Ibang klase, no? Talagang pinag-ihirapan talaga yung production. Yung color grade namin, talagang inaayos namin, yung effects, yung scoring, lahat. Ang trato na namin dito sa paggawa namin, film talaga. Hindi na siya yung the usual soap opera, shoot mo ngayon, e-air mo ngayon. Hindi. At ikaw rin ang producer nito? Oo, kami dalawa po ng ABS-CBN. Hindi ka ba nahihirapan na dalang trabaho mo? Director, actor, producer. Creative. Writer. Ang hirap! Paano mo i-handle yun? Ang ano yung focus mo sa trabaho? Kasi sabi ko naman po lagi, ang isang bagay na gusto mo, hindi ka magbibilang. Hindi mo na i-count yan. Basta masaya ka sa ginagawa mo, marami ka mga bagay na magagawa na hindi mo na siya napapansin. At yun yung nangyayari sa akin ngayon. Talagang yung passion na lang ang nag-ano. Saka ano ko fulfillment para sa akin to eh. Kapag pinalalabas at nagugustuhan ng mga manonood, yun yung heaven sa akin. Diba? Saka yung alam ko na, una, nakakatulong ako sa kumpanya ko, sa mga taong nagtatrabaho doon. Pangalawa, nakakapagbigay ka pa ng trabaho sa mga kasama mo sa industriya. Yung sweldo, yun na yung pinakahuli. Kasi alam ko na yun, kabisado ko na yun eh. Pero yung fulfillment bilang tao, dun sa trabaho mo, ito yun. Ito yung ano. Paano mo i-describe yung takbo ng buhay mo? Na nagsimula ka bilang maralita na kababayan natin na nag-try na magtrabaho sa abroad, di ba?
pero eventually, bumalik ka ng Pilipinas, di mo ina-expect na sisikat ka ng ganito. Paano mo, ano yun, ina-analyze yun, yung mga nangyari sa life mo? Minsan na hindi ako makapaniwala hanggang ngayon, di ba? Siyempre, batang Novaliches, tambay, puro bulakbol, away. Yung walang hint na mararating ko to o magiging trabaho ko to. Pero pag binabalikan ko kasi kung paano ko siya minahal, yung trabaho ko, paano ko pinahalagahan, pinagpursigihan, nakikita ko na, kaya ko lagi sinasabi na yung hard work, hindi ka magkakamali doon. Basta magpursigi ka sa buhay, lumaban ka. Diba, may mga challenges, may mga bumps, pero later on, sigurado may pupuntahan ka. Kaysa yung sumuko ka o nagpabaya ka, yun ano mo. Which is like kung sinasabi ko kasi, hindi naman ako magaling na artista, hindi naman ako magaling na director, gano'n. Tiyaga lang lagi. Pinagtsatsagaan ko lang lagi. Hindi lang ako sumusuko. Hanggang sa later on, natututo ka na ng natututo. Tingin mo, destiny yung nangyari sa'yo? Baka. Di ba? Baka. Parang ang dami ng moments na parang aalis, babalik. Baka destiny. Parang may push and pull sa life mo eh. Alam mo, meron dalawang kwento lang ako na ano. Una, nung namatay si FPJ, December yun eh. Yun ang first day ng shooting ko ng Masayista. Kasi hindi ko makalimutan yun, nasa motel kami. Biglang nilabas sa news. Si FPJ namatay, Siyempre, wala pang meaning sa akin dati yun. Pero nung ginawa ko ng probinsyano sa Kabatang Quiapo, parang hindi kaya parang inano niya sa akin, pinagkatiwala niya sa akin yung mga pelikula niya, parang gano'n. Pangalawa, one time, galing ako ng ibang location, nagtitaping kami lang Direk Malu. May nakasalubong akong manghuhula, si Bombay, ewan ko kilala mo yun, manghuhula ni Direk Malu Sibilya, si Bombay. Sabi niya sa akin, paalis na siyang gano'n, kasama niya si Direk Malu. Patingin nga ng palad mo, sabi niya sa akin gano'n. Sabi ko, ayoko po kasi hindi po ako naniniwala sa hula, saka baka mag-iba yung direksyon ng utak ko, na gano'n. Tingin lang, gano'n nga, natitignan ko lang. Di, sabi ng mga kasamahan ko, sige na, pakita mo na. Pinakita ko. Sabi niya sa akin gano'n, sisikat ka. Sabi niya gano'n. Sabi niya, parang FPJ. That time, alayo ko nun, kontrabida lang ako nun. Pero bakit nababanggit? Di ba? Oo, ang layo ko eh. Walang ano eh. Di ako action, drama ang ano ko nun. Paano nababanggit yung... Kaya sabi ko nga, nung ito, nabibigyan mo ng ano, yung... Kahit ngayon po, baka sabihin ako, nagpapaka-FPJ, hindi. Kasi ako lagi pagtatanong, maniwala kayo, hindi. Bakit? Ang tingin ko sa ginagawa ko ngayon, trabaho lang. Hindi ko siya ninaanam-nam, hindi ako yung ano. Wala. Ang ano ko, hanap buhay, tara, rat-rat. Nagkataon lang. Nagkataon lang. Napunta sa'yo ng mga project na may FPJ. Oo, na ang sikreto doon is pinapahalagahan ko na sobra. Iniingatan ko siya. Galing. Thank you Thank you so much. Thank you. Kwento mo sa amin itong mga magagandang kwento ng buhay ni Coco na hindi natin alam. Invite mo na yung mga viewers natin. Para po sa lahat ng aming mga pamilya, sa lahat ng mga Pilipino, sana po suportahan nyo kami. Si Gabo, sa June 22 na po, magkita-kita po tayo sa lahat ng inyong mga telebisyon. Thank you so much, Coco Thank you, Martin. Kajun. Thank you. Anong nakikita mo? Diyos ko, isang linggo na lang mayaman na talaga ako. Hindi, AirPods. Ano naman, ano naman, oo nga pala, Pero AirPods. pinag-Bluetooth din. Wala na yan. Ay, ito yung dito, sa nagpapakulay. Dito. Okay. Ako di na ako nagbabrush, matagal na, kamay-kamay lang, finger. Yan ang mga necessities. Yung makita mo na dito yung picture ni Papo. Oh my gosh. Gusto ko ba kaya? Cute na. Binigyan ko na rin si Malian yan, yung Lagi pink. kang ready. Oh, favorite naman niya daw yung pink. Meron tayo ngayon mga telemedicine, napakadali na siyang gawin. Ayan, tell us about telemedicine, Doc. Sa telemedicine, Coco Life offers this to our clients. Very convenient siya. Hindi mo na kailangan lumabas ng bahay. Ang mahal ng gas kung nagda-drive ka, magbabayad ka pa ng parking. Kung magko-commute ka, 'di ba? Ang haba ng biyahe. Tapos mahaba yung pila mo sa doktor. Yeah. Then pwede ka rin ma-infect sa mga iba mong katabi. Tama. With telemedicine, at the tip of your finger, magpapa-appointment ka lang. Yeah. At your convenience, sa bahay ka lang, sa office ka lang,
you will see a doctor. At yun ang maganda sa Coco Life kasi may Coco Life app. Yes. All you have to do, guys, is to download it, register. It's so easy. And then tell us briefly about the app. Na nandun yung telemedicine aspect, no? Or Yes. portion. Okay. So yung app namin, the download lang, and then may link na yung telemedicine namin. Yeah. Anong You have klase mga sakit, choices. Doc, ang pwedeng ilapit sa mga doktor ng Coco Life? Anything pwede na Anything. maipakonsulta. And then the doctors will tell you if you need to go to a specialist or if you need to go to the ER. So kung grabe na yung mga sakit na yan, they will refer you. Halimbawa, masakit lang yung ulo mo, nagkulang ka ng tulog, cough or colds, na gagaling ka rin naman, kailangan mo lang ng medical certificate, hindi ka makapasok today, para lang may clearance ka, o kaya kailangan mo lang ng gamot or prescription, pwede na dito. The Disney Adventure Disney is now Adventure. sailing, Papo, from tama tayo dyan. Singapore, ha? Natin ang sneak peek ng Oo. pwede nyong ma-experience. Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino, would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Orofan, the heart of every home. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.